Welcome back sa Barangay Inspiring Stories. Isa na naman pong kwento ang ating matutunghayan sa araw na ito, na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. David, parang hindi ko yata kaya ang gagawin natin. Huwag na lang kaya. Tingnan mo naman ang nanay mo. Nakakaawa naman siya. Saad ni Dory sa kanyang mister habang pinagmamasdan ang biyenan na nagdadalamhati sa yumaong asawa. Hindi natin siya pwedeng isama sa Amerika, Dory. Alam mo kung ano ang tunay na lagay natin doon. Magiging pabigat lang siya sa atin. Malaking ginhawa kapag binenta natin itong bahay at iwan na lang si nanay sa isang home for the aged kaysa iupa natin siya ng bahay. Doon sa pasilidad ay maalagaan siya. Tugon naman ni David. Hindi ko maisip na pinag-uusapan natin ang sarili mong ina. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Paano kung may mangyari rin sa kanya na hindi maganda? Kakayanin ba ng konsensya mo? Dagdag pa ng ginang. Mas hindi kaya ng konsensya ko na tayo ang pulutin sa kalye sa ibang bansa. Kung ayaw mo akong tulungan, Dory, ay manahimik ka na lang. Saad pa ng mister. Pagkalibing ng kanyang ama ay sinakatuparan na ni David ang kanyang plano sa kanyang inang si Lily. Lihim na ibinenta ni David ang bahay at pinaniwala ang kanyang ina na isasama niya ito patungong ibang bansa. Naitapos na ba kayong mag-empake? Tara na at mahuli na tayo sa biyahe. Baka iwan tayo ng eroplano. Saad ni David. Masayang masaya ako, anak, at isasama mo ako sa ibang bansa. Hindi ko alam na ganito lang pala kadali mag-ayos ng mga papeles. Kahit na malungkot pa rin ako dahil sa pagkawala ng tatay mo, ay masaya na rin dahil makakasama na kita. Saad naman ni Aling Lily. Nang marinig ito ni Dory ay wala na siyang nagawa kung hindi ang mapapikit na lamang dahil nakukonsensya na siya. Ngunit mas nanaig ang takot niya sa mister na si David. Manahimik ka riyan, Dory, kung ayaw mong parehas tayong pulutin sa lansangan. Saad ng Ginoo. Paniwalang-paniwala si Aling Lily na isasama siya ng kanyang anak. Pawang mahalagang gamit lamang ang kanyang dinala. Nay, tara na ho, at baka maiwan pa tayo ng eroplano. Banggit ulit ni David. Sandali lang, anak. May naalala kasi akong ibinilin sa akin ng tatay mo, kaso hindi ko makita. Alam ko narito lang yun sa tukador. Wika pa ni Aling Lily. Hayaan niyo na po, Nay. Tara na at baka hindi pa matuloy ang lakad natin. Muling sigaw ng anak. Nagkukumahog si Aling Lily na sumakay ng taxi. Dahil matanda na ay hindi na gaanong nakakalabas at hindi na nakakabiyahe ng malayo itong si Aling Lily. Namamangha siya sa mga matatayog na gusali na ngayon lang niya nakita. Maya-maya ay tumigil ang isang sasakyan. Bumaba na kayo, Nay. Narito na tayo. Saad ni David. Nagmamadaling bumaba naman ng sasakyan ang matanda. Ngunit pagkababa niya ay siya ring harurot ng sasakyan paalis. David! David! Anong nangyayari? Huwag niyo akong iwan rito. David! Dory! Walang tigil sa kakasigaw ang matanda. Ngunit kahit anong lakas pa ng kanyang sigaw ay hindi na siya binalikan pa ng kanyang anak. Labis ang pagtangis ni Aling Lily nang makita niya sa kanyang likuran ang pasilidad para sa mga matatandang wala ng pamilya. Hindi ako tutuloy rito dahil may sarili akong bahay. Kailangan ay makauwi ako. Kailangan ay matawagan ko si David at tanungin kung bakit niya ito nagawa sa akin. Umiiyak na saad ng matanda. Dahil walang dalang pera si Aling Lily ay patuloy lang siyang naglalakad. Lutang man ang isip at hindi alam kung saan ang tungo, ay patuloy na binaybay ng matanda ang kalsada. Pagod, gutom at uhaw na ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa nagdidilim na ang kanyang paningin at saka siya tuluyang nahimatay. Ale! Ale! Ayos lang po ba kayo? Naririnig niyo ba ako? Saklolo! Tulungan niyo ako! Sigaw ng natatarantang street sweeper na si Minda. Pilit niyang iniupo sa may lilim ang matanda. Nang mahimasmasan si Aling Lily ay binilhan siya ni Minda ng tubig at tinapay. Pasensya na po kayo at iyan lang ang nakayanan ng pera ko. Kung mamarapatin po ninyo,
Nais ko lang pong malaman kung ano po ang ginagawa niyo rito. Mukha naman pong hindi kayo palaboy dahil sa itsura niyo. Pagtataka ni Minda. Muling napaluha si Aling Lily dahil naalala niya ang ginawa ng kanyang anak. Inilahad niya kay Minda ang lahat ng nangyari sa kanya. Labis ang pagkahabag ni Minda sa kaawa-awang matanda. Sa amin na po muna kayo magpalipas ng gabi. Maliit lang po ang bahay namin. Kasama ko po ang 3 kong anak. Pero mababait naman sila kahit may kakulitan. Doon na po muna kayo sa amin kaysa dito kayo sa kalsada abutan ng dilim. Bukas po ay sasamahan ko kayo na hanapin ang bahay nyo. Paanyaya ni Minda. Agad na nagtiwala si Aling Lily sa ginang. Kahit na maliit ang bahay nila Minda at ng kanyang mga anak, ay batid mong masaya silang pamilya. Hindi maiwasang mainggit ni Aling Lily dahil ramdam niya ang pagmamahal ng mga bata kay Minda. Wala pa hong 1 taon nang yumawa ang asawa ko dahil sa matinding karamdaman. Kaya heto, mag-isa ko lang silang binubuhay. Kahit simple lang ang pamumuhay namin at madalas ay kapos, masaya pa rin dahil narito ang mga anak ko. Sambit ni Minda. Lalong napahagulgol si Aling Lily. Napakasakit kasi ng ginawang pag-iwan sa kanya ng kanyang anak. Kinabukasan ay nangutang lamang si Minda para ihatid sa bahay itong si Aling Lily. Pagdating nila sa tinitirhan ng matanda, ay laking gulat nila nang may iba nang nakatira roon. Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Magsilayas kayo! Bulyaw ni Aling Lily sa mag-asawang naroon. Ibinenta na sa amin ni David ang bahay na ito. Hindi niyo po ba alam? Pagtataka ng Ginoo. Ang akala ni Aling Lily ay wala nang masasakit pa sa pangiiwan sa kanya ng anak. Lalo pa pala ang pagbebenta nito ng kanyang bahay. Alam ko wala na akong magagawa pa dahil nabayaran niyo na ito. Baka pwedeng kunin ko lang ang ibang mahalaga kong gamit, lalo na ang mga alaala ng asawa ko. May hahanapin lang din akong sobre. Ibinili na ito sa akin ng asawa ko. Baka kasi gumawa siya ng liham para sa akin. Sa ganoong paraan man lang ay maalala ko siya. Pakikiusap ng matanda. Pinahintulutan naman ng bagong may-ari itong si Aling Lily na kunin ang kanyang mga gamit. Sa paghalongkat ng matanda ay sa wakas nakita rin niya ang matagal nang hinahanap na sobre. Mabigat man sa dibdib ay nilisan na ni Aling Lily ang bahay na iyon. Doon na muna po kayo sa amin, Aling Lily, hanggang wala pa kayong nakikitang malilipatan. Hayaan niyo po at tutulungan ko kayong humanap ng kamag-anak para maalis kayo sa ganitong sitwasyon. Sa ngayon ay tiis-tiis na lang po muna sa kung ano ang mayroon tayo sa bahay. Saad ni Minda. Pasensya ka na at naging pabigat patuloy ako sa iyo. Hindi mo naman ako kaano-ano, pero narito ka para tumulong sa akin. Napakabuti mong tao, Minda. Sana ay masuklian ko rin kahit papaano ang busilak mong puso. Wika naman ang matanda. Pag-uwi sa bahay ni Minda ay agad na nagpahinga si Aling Lily. Naalala niya ang sobre na iniwan ng kanyang asawa. Agad niya itong hinanap sa kanyang bag at saka dahan-dahang binuksan. Laking gulat niya nang makakita ng mga dokumento. Akala ko pa naman ay nag-iwan ng sulat ng pag-ibig ang asawa ko. Pagkadismaya ni Aling Lily. Ngunit nang basahin niya ang dokumento ay laking gulat niya nang makita na iniwanan pala siya ng kanyang asawa ng 10 milyong piso. Lingid pala sa kaalaman ng ginang ay matagal nang nagbabayad ng insurance at nag-impok din ito sa bangko. Hindi makapaniwala si Aling Lily sa kanyang nakita. Ang una niyang ginawa sa pera ay binili niyang muli ang dati niyang bahay sa mag-asawang nakatira na rito. Isinama naman ni Aling Lily sina Minda at 3 nitong anak nang sa gayon ay maging maayos naman ang titirhan ng mga ito. Hindi nagtagal ay nabalitaan ng anak na si David ang nangyaring ito kay Aling Lily. Agad siyang nagbalik sa Pilipinas upang humingi ng kapatawaran sa kanyang ina. Hindi ko naman talaga gusto na iwan kayo, Nay. Nagipit lang talaga ako. Saad ni David sa ina. Huwag kang mag-alala, David. Kapag yumao ako, ay iiwanan pa rin kita ng mana. Anak kita kaya hindi kita pababayaan na mawalan. Ngunit asahan mo nang mas malaki ang iiwan ko sa mag-iinang ito.
Dahil kahit hindi nila ako kaano-ano, ay pinatuloy nila ako na para bang matagal na nila akong kilala. Hindi nila ako itinuring na iba, hindi tulad ng sarili kong anak. Sambit ni Aling Lily. 500,000 piso lamang ang iniwan ni Aling Lily sa kanyang anak na si David, at ang lahat ng natirang pera, gamit at buong bahay ay ibinigay na ni Aling Lily kay Minda at sa mga anak nito. Labis man ang pagtutol ni David ay wala siyang magawa dahil sa kakarampot na salapi ay kaya niyang talikdan ang kanyang ina. Labis-labis po ang inilaan niyo para sa amin ng mga bata, Aling Lily. Nahihiyang sambit ni Minda. Minda, ito na ang bawi ko sa lahat ng magagandang itinulong mo sa akin. Alam kong iingatan mo ang lahat ng ito. Naway makatulong ito sa inyo ng mga bata. Nang sa gayon ay maranasan niyo rin ang ginhawa ng buhay. Simula ngayon, kayo na ang pamilya ko. Saad ni Aling Lily kay Minda. Walang hanggan ang pasasalamat ni Minda dahil ngayon ay mas mabibigyan niya na ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Welcome back sa Barangay Inspiring Stories.